Una sa lahat, sa pulsa video, ang aktwal na pamamaril sa isang Chinese sa loob ng isang restaurant sa Makati City. Ang pumatay sa biktima, kapwa niya Chinese. Ang tinitingnang motibo sa krimen, negosyo at pag-ibig. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Bukod sa mga diretsahang birada na hindi raw marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, VP Sara nagbantaring huhukayin ang bangkay ni Marcos Sr. Huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa Philippine Sea, ang tatay ninyo. Maanghang na banat ni VP Sara, inililihis lamang daw ang atensyon ng publiko ngayong nadidiin ng kanyang ama sa investigasyon sa war on drugs. Binabantay ang sama ng panahon sa silangan ng Luzon, posibleng maging ganap na bagyo ngayong weekend. Dinukot na Amerikano sa Zamboanga del Norte, tinutuntun na ng mga otoridad ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Nagbebenta ng mga peking mamahaling relo na lambat ng mga otoridad sa Quezon City. At sa Showbiz Tonight, silipin na nakaka-happing video ng upcoming album ni BTS Jin at ang instant hit na collab na Blackpink Rosé at Bruno Mars. Bumanat ng maanghang na birada si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw marunong maging presidente si PBBM. Minsan na rin daw niyang naisip na putulin ang ulo ng Pangulo. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Yan ang derechahang patutsada ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang press conference kanina. Yan daw ang dahilan kung bakit siya umalis sa gabinete. Kung bibigyan niya nga raw ng grado ang Pangulo, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. nag-assume daw si VP Sara na mas magaling si PBBM sa mga nagdaang presidente. Pero hindi naman daw pala. When you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Kung tutuusin, si Pangulong Marcos umano ang dapat ma-impeach. May listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Inamin din ni VP Sara na may pagkakataong gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Nangyari raw yan sa pinuntahan niyang graduation event kung saan hiningi ng isang estudyante ang relo ng Pangulo pero hindi raw pinagbigyan. At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Tinawag pang Mr. Deception ng bise si PBBM dahil sa sinabi nito noong nakaraang linggo na na-deceive o naloko siya sa inakalang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Weltar yan ng bise. Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Muli namang iginiit ng bise na ginamit lang siya ng mga Marcos para manalo sa eleksyon. Pero hindi naman daw siya nagsisisi na Vice President siya ngayon. Ngayon, hindi nila ako matanggal.
they can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sinubukan ng News 5 na kunan ng reaksyon ng palasyo sa mga biradang yan ni VP Sara pero wala silang ibinigay na pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay pa rin ng mga birada ni VP Sara, ang tingin ng ilang political analysts, inililis lamang ng bise ang atensyon ng publiko ngayong nadidiin ng kanyang ama sa investigasyon sa war on drugs. Nasa Frontline ng balitang yan, Elaine Pulencio. Hindi na bago ang ganitong bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, lalo na ngayong papalapit ang bilang Pilipino 2025. Ayon yan kay Professor Danilo Araw, convener ng election watchdog na kontradaya. Sariling opinyon daw ni VP Sara ang sinabi niyang hindi marunong sa kanyang trabaho si Pangulong Marcos. Talagang umaasta si VP Duterte na pagiging critical sa mga Marcos. Ang challenge kay VP Duterte, name names. Kung hindi siya marunong sa pagiging presidente, sino ba talaga ang nagpapatakbo sa Malacanang sa kanyang opinyon? Ayon naman kay Professor Edmond Tayaw ng San Beda Graduate School of Law, ang taong bayan ang dapat tanungin kung talagang hindi natutupad ni PBBM ang kanyang mga pangako noong eleksyon. It depends how the people actually is going to see it. Of course, there are different areas which we can use to assess whether or not the one leading or the one running the government actually knows what he or she is doing or not. Dagdag pa ni Araw, mukhang inililihis umano ni VP Sara ang issue kaugnay ng kanyang questionable confidential at intelligence fund. Hindi tayo ma-distract sa mga bagay na ito. Ibang usapin, yung mismanagement di umano ng pondo, hindi lang ng OBP, kundi pati na rin ng DepEd. Kasi hindi porke tutuntungan natin yung mga sinabi ni VP Duterte, automatic kakalimutan na natin yung mga kasalanan niya o yung mga atraso niya sa bayan. Ganito rin ang tingin ng Akbayan Party List. Tila diversionary tactic daw ito ng bise para matakpan ng mainit na investigasyon sa Duterte drug war. So obviously itong kanilang palabas na ginawa kanina, pinagtatakpan yung madiin na mga ebidensya, mga statements na nagli-link sa kanilang involvement ng buong pamilya niya mula sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapamilya, kay Senator Bato, kay Senator Bongo, dito sa mga pagpatay at EJK. Sana sinulat na lang ni VP Sara yung kanyang mga hinanakit sa administrasyon sa diary. Wala rin daw karapatan ng bise na sabihing hindi marunong si PBBM dahil hindi rin daw nito nagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ang sigurado ako si VP Sara magaling at marunong magwaldas ng pera ng taong bayan. Yan yung kanyang expertise. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tinuring ni Pangulong Bongbong Marcos na political reconciliation o pagkakasundo ang pagkikita nila ni dating VP Leni Robredo. Kahapon sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena, nagkamayan pa ang dating magkatunggali sa eleksyon. Sa talumpati kanina ni Pangulong Marcos sa Malacanang, pinasalamatan niya si Senate President Chis Escudero na nagsilbing tulay sa pagkikita nila ni Robredo. Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Bago nagkita si Robredo at Marcos, naunang binisita ni VP Sara Duterte si Robredo noong nakaraang buwan. Kanina, tinanong si Duterte sa pagkikita ni Robredo at ni Marcos. May iwang payo si VP Sara kay Robredo. So kung mag-advise ako kay Leni, Ma'am Leni, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Kambo naman tayo sa ibang balita. Inalmahan ng kaanak ng pinatay na nurse sa Bohol na sinaksak ang biktima dahil lamang pinagsalitaan niya ng masama ang pasyenteng suspect. Nasa front ng balitang yan si John Aroa. Sa loob mismo ng medical ward sa pinagtatrabaho ang ospital sa Tagbilaran, Bohol, namatay ang nurse na si Marjorie Visara. Tad-tad ng saksak ang biktima. Ang salarin ang pasyente sa ospital na si Marlito Lingues.
gumamit ng gunting ang suspect. Pinagsalitaan daw ng nurse ng masakit ang suspect. Dito na nagdilim ang kanyang paningin at kumuha ng gunting sa nurse station at pinagsasaksak ang biktima hanggang sa bawian ito ng buhay. Base sa mediko legal, 26 na saksak ang tinamo ni Visara sa leeg, dibdib, braso at kamay. Sugatan rin ang isang utility personnel ng ospital na sinaksak din ng suspect matapos subukang tulungan ang biktima. Agad namang naaresto ang suspect sa loob ng ospital. Di naman niya itinanggi ang krimen. Humihingi na lang ako ng tawad. Haharapin ko na lang yan. May narinig kasi ako na sinabi niya, yung kasamahan ko raw ang makakalabas habang ako may iwan sa ospital. Di naman makapaniwala ang pamilya ng nurse sa sinapit nito. Sakit ko kayo. Kamot gani siya makakuan siya sa mga anak. Patakam na ng istorya ng tawa na. Kinundina na rin ng Philippine Nursing Association ang krimen. Inihanda na ang kasong murder at frustrated murder laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Mga kapatid, posibleng maging bagyo ngayong weekend ang namataang low pressure area malapit sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, tumaas ang tsansa na maging bagyo ang LPA sa silangan ng Luzon. Tatawagin po itong bagyong Christine. Sa forecast ng Metro Weather, itutulak ng high pressure area mula sa Hilaga ang nagbabadyang bagyo. Kaya pakanluran ang magiging galaw nito. Dahil po dyan, lalapit ang nagbabadyang bagyo sa Luzon. Sa Linggo, Lunes, posibleng magpaulan ang trough o yung extension nito sa Bicol Region. Mararamdaman naman sa Martes ang malakas na ulan sa halos buong Northern at Central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila. Sa Martes din ng hapon, posibleng maglandfall ang bagyong Christine sa Aurora Province. Pagkatapos, tatawid po ito sa Central Luzon. At pagsapit ng Miyerkules ng hapon, nakikitang lalabas na ng PAR ang bagyong Christine. Pwede itong hatakin ng northeasterly wind flow, kaya naman may tsansang mas lumakas ang ulan sa Hilagang Luzon. Posible pa magkaroon ng pagbabago sa galaw ng potensyal na bagyo, kaya po maging alerto at updated sa lagay ng panahon. At good news naman sa mga kapatid natin motorista, matapos ang sunod-sunod na linggong taas presyo, abay may nakaamba namang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtatayo ng Department of Energy, higit piso ang posibleng ibaba ng presyo ng kada litro ng diesel. Hanggang 75 centavos naman ang nakikitang tapya sa kada litro ng gasolina, habang piso naman ang bawas presyo sa kerosene. Ang paliwanag ng DOE, bunsod po ito ng humuhupang tensyon sa Middle East at yung pagbagal ng ekonomiya ng China. Showbiz Tonight na tayo! Aminado sina Catherine Bernardo at Alden Richards na mas lumalim ang kanilang relasyon as friends. Sa gitna yan ng pagbabalik tambala nila sa pelikulang Hello, Love Again. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. The kilig is giving! OM! Pagtapak pa lang ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa red carpet. Todo ng hiyawan ng fans para sa Media Day ng kanilang pagbabalik tambalan sa Hello, Love Again. Sa sit-down interview ng News 5 sa Box Office Stars, ibinida ng Kath din na mas lumalim ang tiwala nila sa isa't isa simula nung huli silang nagsama sa film project. Yeah, I think yung what we left off during the first part of the film was never lost. Proud namang ibinahagi ng Kath din na mas naging close pa sila ng kanilang mga dating nakasama sa pelikula. Small group, talagang we make it to a point na kami rin talaga yung sama-sama when it comes to breaks, and at the same time, pag during rest days, magkakaroon din kami opportunities to spend time together. Or pagka-pack up. Pagka-pack up, kung may time pa, we really bond. Kasi parang with filming abroad, meron talagang challenge eh. It's not always an easy, like a walk in the park. But yun, parang we find comfort in one another.
Dagdag pa ni Catherine at Alden, alay nilang pelikulang ito sa kampanya para mas palakasin pa ang Philippine cinema at matangkilik worldwide. Yun yung naging inspiration namin na they're back and we have to give them the best 2 hours of their life. Parang ganun. And we owe it to the people naman, and we owe it to the industry. Yung comfort na nabigay niya sa amin, it's the least we could do eh. Parang to not let the Philippine cinema die. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, paulit-ulit na pamamaril sa isang Chinese sa loob ng isang restaurant sa Makati sa Pulsa Video. VP Sara Duterte nagbantang itatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Marcos Sr. At ang kuya ng BDS na si Jean, ibabahagi sa kanyang album ang mga bagay na nagpapahappy sa kanya. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Harap-harapang pinagbabaril ng isang Chinese ang kapwa niya Chino sa isang restaurant sa Makati City. Ang puno-tulo raw ng krimen ay love triangle. Nasa Frontline na balitang yan, Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang kainan sa Makati City kahapon, makikita ang nagkukwentuhan ng 4 na lalaki at isang babaeng Chinese. Sa kalagitnaan ng usapan, tumayo ang 3 lalaki. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, may hawak pang baril. Kinausap niya ang isa pang lalaking nakaasul hanggang sa bigla na lang niyang pinagbabaril ang kapwa Chino na walang suot na pang-itaas. Napayuko ang biktima. Nilapitan siya ng babaeng Chinese na kanya palang fiancé. Maya-maya pa, bulagtan na sa sahig ang wala ng buhay na dayuhan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagharurot ng isang SUV palabas ng parking lot. Ayon sa Makati Police, yan ang sasakyan ng lalaking namaril. Base sa investigasyon, kumain at nag-inuman ng sospek at ang biktima nang bigla silang magkapikunan. Yung atin pong suspect na namaril ay niyayaya po yung babae na fiancé ng ating biktima na sumama na sa kanya. Tinitignan po yung anggulo ng love triangle. Patuloy pa ang paghahanap sa sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagbanta raw noon si VP Sara Duterte kay Senador Amy Marcos na huhukayin niya ang bangkay ng kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at saka itatapon sa West Philippine Sea. Nasa Frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Maanghang ang mga birada ni Vice President Sara Duterte laban sa mga Marcos sa kanyang press conference kanina. Kahit nga si Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na sampulan. Kay VP Sara mismo nang galing na binantaan niya ang presidential sister. Kung hindi raw ititigil ng mga Marcos ang pag-atake kay VP Sara, huhukayin niya ang bangkay ng kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun. Sinabi niya raw ang mensaheng yan sa isang group chat na hindi lang si Senator Amy ang nakakita. Yan ang sagot ng bise matapos hinga ng pahayag tungkol sa hero's burial na ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatatandang Marcos. May alegasyon din ng bise kay House Speaker Martin Romualdez na ang ambisyon daw ay maging presidente. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya,
Wala pang komento sina Senator Marcos at Speaker Romualdez sa mga biradang niya ni VP Sara. Natanong din si VP Sara tungkol sa paggasta sa kanyang confidential funds sa OVP at bilang kalihim ng DepEd noong 2023. Bagay na naipaliwanag na raw nila sa COA. Patuloy din daw silang nakikipag-ugnayan para ipaliwanag ang mga pinuna ng COA. Kinuwestiyon kasi ng mga kongresista ang nasa 16 million pesos na ginasta ng OVP na bahagi ng confidential funds para sa mga safe house sa loob lang ng 11 araw. Mas mahal pa raw ang mga yan sa luxury resorts o high-end condo sa Metro Manila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Muli ring iginiit ni VP Sara na ang gustong gawin lang daw ng Kamara ay patalsikin siya sa pwesto. Gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Dati na itong pinabulaanan ng mga kongresista. Iginiit din nilang diversionary tactic lang ni VP Sara ang mga sinabi niya ngayon para malihis ang atensyon ng publiko sa isinasagawang investigasyon sa kanyang confidential funds at sa pagkakadawit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noong drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Puspusa na paghahanap ng mga otoridad sa dinukot na Amerikano kagabi sa Zamboanga del Norte. Tinutugis na rin ng mga kidnapper na nagpakilala raw ng mga pulis. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawid. Kumakain sa loob ng kanilang tindahan ang huling live stream ng American national na si Elliot Eastman sa kanyang Facebook account. Nangyari ito ilang araw bago siya dukutin. 5 buwan pa lang si Eastman dito sa Pilipinas na nakapangasawa ng isang Pinay na taga Cebuco, Zamboanga del Norte. Kagabi pinasok ng 4 na armadong lalaki ang bahay ng mag-asawa sa naturang bayan. Nagpakilala umunong pulis ang mga ito. Pinilit daw ng mga lalaking sumama sa kanilang Amerikano pero nagpumiglas ito. He tried to escape pero nabaril po siya sa paa. Dahil sugatan, binitbit ng mga armadong lalaki si Eastman saka isinakay sa bangka. Makikita pa ang bakas ng dugo sa sahig ng bahay ng biktima. Natagpuan din doon ang isang basyo ng bala. Palaisipan pa kung sino-sino ang mga kidnapper at ano ang kanilang motibo. Wala naman daw hinihinging ransom sa pamilya ng dinukot na Amerikano. Based on the background of the victim, actually lumalabas po naman, wala naman po talaga siyang known big business dito sa area. Wala din siyang known talaga na profession. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kumikilos na ang mga otoridad para masagip ang Amerikano at tugisin ang mga dumukot sa kanya. Hindi pa naman daw makumpirma ni Remulla kung totoo ngang mga pulis ang nasa likod nito. No solid information. Puro raw data pa lang yan. Ang solid information is a 62-year-old American male na currently on active hot pursuit ng mga elements natin. Yung mga talk na nagpakilala ng police, it's chismis pa rin yan. As far as I'm concerned, hindi pa natin alam ang katotohanan dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Happy ang Friday ng Blinks at Army. Si Rosé ng Blackpink may pangmalakasang collab kasama ang music legend na si Bruno Mars. May pa-happy teaser din ang kuya ng BTS na si Jin para sa kanyang upcoming solo album. Panoorin natin to. May pagtetennis, camping, at pagluluto pa. Yan ang pakulo ni BTS member Jin sa concept clip ng kanyang upcoming solo and debut album na Happy. Chilling like a prince naman ang atake ni Jin sa teaser photos. Una nang sinabi ng Big Hit Music na inspired ito sa journey ng Bangtan Boys member to discover true happiness. Ayon pa sa Korean media, makaka-collab ni Jin sa isang track ng kanyang album si Red Velvet member Wendy. Kung ano ang kantang yan, abangan sa release ng Happy album sa November 15. Instant hit naman ang first collab song ni Blackpink Rosé at Bruno Mars. Yan ang kantang Apatu.
Pop-punk ang tema ng music video na inspired sa paborito ni Rosé na drinking game sa South Korea. Solid na solid ang kanilang vocals at rap lines. Pre-release single ang kantang Apatu ng upcoming solo album ni Rosé na Rosie. Sa December 6 naman yan ilalabas. Magbabalik concert scene ang Norwegian pop duo na M2M. Inanunsyo nila yan sa kanilang social media page at kasama ang Pilipinas sa kanilang The Better Endings Tour sa susunod na taon. Last month lang na mag-viral ang reunion ng M2M sa isang jamming session sa hit song nilang The Day You Went Away. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, lalaking nagbebenta ng peking relo na mahigit 1 milyong pisong halaga timbog sa Quezon City. Leader ng grupong Hamas napatay na ng Israeli military pero giyera sa Gaza tuloy pa rin. At ang magical memories sa The Eras Tour ni Taylor Swift itatampok sa isang photo book. Tutok lang dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, siguruhin legit ang mga ino-order ninyo online. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking nagbenta ng mga peking relo sa halagang higit 1 milyong piso. Nasa front ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Naresto ko namin ha. NBI kami. Bro, nagbebenta ka ng peking Rolex, di ba? Hindi po bro. Wala nang nagawa ang lalaking ito nang hainan siya ng warrant of arrest ng tauhan ng NBI sa isang coffee shop sa Quezon City nitong Miyerkules ng hapon. Sir, hindi po nagbebenta ng fake Rolex. Original yan bro. Ang original, wag mo kami tawagin bro. Ang lalaking yan, nagbebenta umano ng peking mamahaling brand ng relo. Maya-maya pa, biglang tumayo ang suspect. Ayan, upo ka. Upo ka. At nang pusasa na siya, bigla siyang pumalag. Sinubukan pa niyang tumakas kaya sapilitan na siyang pinadapa ng mga otoridad. Isinagawa ang entrapment operation matapos makatanggap ang NBI ng reklamo mula sa isang biktima. Noong Abril daw nang makabili ng relo sa suspect ang biktima na halagang 1.7 million pesos. Pinopost daw ng suspect ang peking relo sa Facebook Marketplace. We're selling it for a very, very low price. Kaya itong ating complainant na binili niya. Itong mga Rolex na to was looks like the real one. Pero pina-check nila sa mga technician and then they found out na fake ito. Ngayong Oktubre raw nang muling kontakin ng suspect ang biktima para alukin ulit ng kaparehong relo. Kaya dito na naikasa ang entrapment operation. Bandang huli, umamin din ng suspect na peke ang ibinebenta niyang relo na galing daw Hong Kong. For personal needs po. Yung funds po, dinadiversify ko po yung funds. Yun po. Para saan po, sir? For business needs pati personal needs din po. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, estafa at falsification of documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Target ilabas ng House Quad Committee ang kanilang paunang report kaugnay sa investigasyon sa Duterte drug war. Ayon sa Quadcom, kasama sa report ang mga posibleng kasuhan. Base raw ito sa mga testimonya sa mga pagdinig. Kabilang sa nabunyag sa Quadcom ang umunoy reward system sa mga pulis na makapatay ng mga sangkot sa illegal drug trade. Nirerespeto naman daw ng Quadcom ang gagawing sariling investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng drug war. Partial committee report are the report na gagawin namin na sa aming palagay ay natalakay na ng husto at sufficient na yung mga datos and evidence para mailagay na namin sa committee report para po umaksyon na yung ibang ahensya ng gobyerno.
kung DOJ yan, o Office of the Ombudsman yan, isasabit na namin yung mga reports na yan. Nang sa ganun, mag-umpisa na yung mga preliminary investigation nila. Napatay ng mga sundalong Israeli ang leader ng grupong Hamas. Sa kabila po nito, tuloy pa rin ng Israel sa giyera nito sa Gaza na itong Frontline News Abroad. Inilabas ng Israeli Defense Forces ang drone video na ito nakuha sa Gaza. Makikitang nasa loob ng wasak na bahay ang isang lalaking nakaupo sa sofa. Maya-maya, may ibinatong stick ang lalaking papunta sa drone. Ayon sa Israeli military, leader ng kalaban nilang grupong Hamas na si Yahya Sinwar ang nasa video. Ito raw ang kanyang mga huling sandali. Kinumpirma mismo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na napaslang si Sinwar ng Israeli military sa Gaza. Si Sinwar ang itinuturing na mastermind sa pag-atake ng Hamas sa isang music festival sa Israel noong October 7 ng nakaraang taon, kung saan higit 1,000 ang namatay. Ipinagdiwang sa Israel ang pagkakapatay sa Hamas leader. May sayawan at may namigay pa ng mga pagkain. Para naman sa mga Palestino, malaking kawalan para sa kanila ang pagkamatay ni Sinwar. Maituturing daw siyang isang martir. Binati naman US President Joe Biden si Netanyahu sa matagumpay nilang operasyon para patumbahin ang pinuno ng Hamas. Sa pagbisita ni Biden sa Germany, nananawagan siya ng ceasefire sa Gaza. Umaasa rin ang mga leader ng ibang bansa na maging daan ang pagkamatay ni Sinwar para makamit na ang kapayapaan. Sa kabila nito, nanindigan si Netanyahu na magpapatuloy ang digmaan hanggat hindi pa naiuwing ligtas ang mga hostage ng Hamas. Katunayan, muling inulan ng airstrike ng Israel ang Gaza City. Nadamay sa pambobomba ang isang paaralan kung saan halos 30 ang namatay. Nadamay rin ang bahay na ito kung saan naipit sa loob ang isang bata. Dahan-dahan siyang sinagip ng mga rescuer mula sa mga debris. Sa tala ng Gaza Health Ministry, umabot na sa higit 42,000 ang nasawi sa giyera. Halos 100,000 naman ang sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tribute ng fans at mga dating miyembro ng One Direction para sa namayapang si Liam Payne. Sama-samang kinanta ng fans ni Liam sa Argentina ang kantang What Makes You Beautiful ng 1D. Pag-alala raw ito kay Liam na minsang naging bahagi ng kanilang buhay. Nagluluksa pa rin ang marami, kabilang ang dating band members ng 1D sa pagkamatay ni Liam nitong Miyerkules. Nahulog si Liam mula sa balcony na ikatlong palapag ng isang hotel sa Argentina. Sa social media post ni Zayn Malik, ibinahagi niya ang larawan nila ni Liam na may caption na "Love you bro". Black heart emoji naman ang caption ni Niall Horan. Habang si Louis Tomlinson nangakong palaging nariyan sa anak ni Liam na si Bear. Ayon naman kay Harry Styles, isang malaking karangalan na makasama si Liam na ang pinakagusto raw gawin ay magpasaya. Eto pa, ipinasilip ni Taylor Swift ang official Eras Tour book. May 256 pages ang naturang libro at may kasamang higit 500 ang larawan mula sa The Eras Tour. Sabi ni Tay-Tay, never before seen daw yan. Available ang Eras Tour book sa Target stores simula sa November 29 at sa November 30 naman sa online. Kasabay niyan, pwede na ring makabili ang Swifties ng vinyl at CD ng The Tortured Poets Department, The Anthology. Abangan, iba't ibang superhero at anime characters nagsama-sama sa New York Comic Con. At bagong kanta ng Ben & Ben, may panalong mensahe para sa mga taong hindi sumusuko. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
ASAP Liwanags, panalo ang mensahe ng bagong kanta ng Ben and Ben na Triumph. Astig ang mga fight scene sa mala video game na 3D music video. Kakaiba rin ang kanilang sound kumpara sa usual na folk pop genre. Ayon sa Ben and Ben, gusto nila ialay ang awitin para sa mga taong humaharap sa matinding laban ng buhay at hindi sumusuko. Ang Triumph ay kasama sa upcoming third album ng banda na The Traveler Across Dimensions. Ilalabas yan sa November 29. Eto pa, ipinakilala na ang mga bagong magpapasaya ng ating morning sa mas pinaaga at pinahabang Good Morning Kapatid. Simula Lunes, papasok na ang OG Morning. Tambalan na sina Ted Filon at DJ Chacha. Makakasama rin natin para magbigay ng update sa ating mga commuter na si Hannibal Talete. Pati na ang bagong mukha ng health checklist segment na si Doc Val Gadiaza. Nariyan pa rin ang OG Good Morning Kapatid hosts na sina Dimples Romana, Maui David, Chiki Roa Puno, Andre Felix at Ruth Cabal. Panoorin ang Good Morning Kapatid sa bago nitong time slot, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 a.m. hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV5. Amin pong inaasahan nga po ang ilang pong mga bagbabago ng mga sangkap, elemento at mga sorpresa. Hindi ko pa pwede sabihin surprise nga eh. Of course, kasi di ba para mapabilang ka sa isang morning show ng TV5, isang malaking karangalan yun. Though morning naman yung ginagawa namin ni Manong Ted, pero kasi on the side lang yung TV for us eh. It's really radio that's our focus before. Ngayon ito talagang legit. TV na talaga siya. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Friday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nagsama-sama mga sikat na Marvel superheroes at mga anime characters sa New York Comic Con 2024. Panoorin po yan sa report na ito. Welcome to Comic-Con Day 1! Best event of the year! Bumida ang iba't ibang karakter sa Day 1 ng Comic-Con 2024 sa New York. May mga nagbihis superheroes, gaya ni na Deadpool at Wolverine. Meron ding nag-ala Spider-Man. Present din si Batman at ang kanyang Batmobile. Meron ding mga naka-anime costume. Bukod sa mga cosplayer, may pa-games at exhibit din sa Comic-Con. Daan-daang libong turista ang inaasahang dadagsa sa event hanggang Linggo. Sa Denmark naman, mula sa maliliit hanggang sa mga higanting Lego ang tampok sa annual Masterpiece Gallery Exhibition. May Golden Dragon, Knight, hanggang sa 1950s style diner. Mabusisi ang pagbuo sa libo-libong Lego bricks. Galing ang mga exhibitor sa 9 na bansa. Nagsama-sama ang mga young at heart para ipakita ang kanilang galing sa Lego art. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ikaw ba, Johnny, dumaan ka sa Lego? Nabutan ko siya po. Hindi, dumaan ka ba sa Lego? As in literal, hindi. Hindi, joke. Labo ko sa to. Boss, paltangan na. Nabutan ko yung panahon ng Lego. Pero hindi ka naglaro ng Lego? Naglaro. Oo? Hindi, kasi tingin ko nung dati, panlalaki yun. Gosh, you miss a huge part of childhood. Yes. Pero ang gusto ko, mga kotse ng bata. Gusto ko yun. Pero ayoko bilan ng parents ko. Gusto nila Barbie. Pero ayoko ng Barbie. Gusto ko kotse. Labo ko, di ba? Medyo malabo yun. Oo. Sige. Ikaw ba box natin? Lego, oo. Kasi pwede mong, you can build, you can destroy. That's the fun part, destroy. Di ba sayang yun? For kids kasi, no. You can put it, you can take it apart again. That's the fun part of Lego. You can build, you can destroy, you build, destroy. Anyway, Bok, malungkot na naman kami kasi weekend na. Oo nga. Alam naman kami, kasi namin nagtatrabaho. Kasi mga boss nanonood eh. Okay, mga kapatid, 68 days na lang po, Pasko na.
At yan po ang 45 minutes pag-imayas malagang headlines, balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.